Diba? Ang ating pananampalatayang Katoliko. Sa isang katawan, iba-iba ang bahagi, may ulo, may kamay, may tiyan. Iba-iba ang gawain sa mga ito, pero iisa lang ang pinaglingkuran, ang iisang katawan. Ganon din ang ating simbahan. Iba-iba ang ating mga gawain. Iba ang sa ministerial priesthood, yung mga kaparian natin na ordinado. Of course, kabilang ng ating obispo, ang ating pope, ang ating Santo Papa. Okay. Iba ding gawain ang ating mga kapatid na mga madre. Diba? Kami din sa Catholic Faith Apologetics, Catholic Faith Defenders. Nakasentro kami sa gawaing pagdepensa o pagtanggol sa pananampalatayang Katoliko. Okay, pero iisa lang ang ating pinaglingkuran, ang simbahan ng Diyos dito sa lupa. Okay. Mga kapatid at mga magulang, okay. Ang ating paniwalang Katoliko, akala ko noon, alang-alang sa mga hindi pa nakakaalam, akala ko noon mali ang paniwalang Katoliko. Akala ko noon nagkakamali ang mga kaparian at obispo sa paniwalang itinuturo nila sa atin. Okay. Nang hindi ko pa alam ang mga paliwanag, mga kasagutan sa pananampalatayang Katoliko. Okay. At kahit na kayong mga nanood ngayon sa RMN Dipolog, sa live streaming ng RMN Dipolog, kahit na kayong mga nanonood, mga nakikinig sa radyo, siguro gano'n ang inyong iniisip. Bakit ba itong si Veritas, die-hard Catholic Faith Defender? Okay, pinagtanggol ang pananampalatayang Katoliko. Okay, na ito ang pananampalatayang hindi sumusunod sa turo ng Diyos sa Biblia. Okay. I know, alam kong may ganon sa inyo ang iniisip. At ako din noon, ganon din. Noon, okay, sinasaway pa sa Tagalog yun. Ini-criticize ko ang aking magulang, ang aking ina sa pagdorosaryo. Bakit paulit-ulit ang pagdasal? Ito ay labag sa turo ng Biblia. Ganon ang nasa isip ko noon, nang hindi ko pa alam ang paliwanag Katoliko nito. Ngayon, alam ko na hindi pala ang lahat na paulit-ulit ng mga salita ay bawal at labag sa turo ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo sa kaniyang dasal, paulit-ulit. Hindi ba ninyo alam? Mateo 26, versikulo 44, the same words, ang mga sinasalita ng ating Panginoong Jesucristo sa kaniyang dasal sa Ama. Paulit-ulit. So, kung yang versikulo ang huwag nating tabunan, kumbaga sa Bisaya, o takpan sa Tagalog. Kung huwag nating takpan ang bersikulo na iyan, ang konklusyon, huwag nating hahatulan ang paulit-ulit ng mga salita sa dasal Katoliko. Dahil biblical po ito. Yung paulit-ulit sa mga salitang walang kabuluhan, yung sa English pa, vain repetitions. Yan ang ipinagbawal. Pero hindi po lahat vain repetitions. Hindi po lahat paulit-ulit ng mga salita ang vain o walang kabuluhan. Merong paulit-ulit na may kabuluhan at kailangan. Halimbawa, itong paulit-ulit nating pagkain. Okay? Sa umaga, sa sa tanghalian at yung at night, sa gabi, paulit-ulit tayong kumain.
Ito ba ay bawal? Ito ba ay bawal? Okay, huwag kang kakain. Oh? Dahil takot kang ulit-ulitin ito. Hindi po ganon, mga kapatid at mga magulang. Kung babasahin natin ang Psalm chapter 136, okay, Psalm chapter 136, basahin ninyo. Parang litania po ito. Parang litany. Basahin ninyo. Kung ako ang magbabasa sa chapter na iyan, para talagang litany. Kung ako ang magbabasa niyan. No? Paulit-ulit ng mga salita. So, mga kapatid at mga magulang, dahan-dahan kayong dahan-dahan kayong criticize, no? Magtuligsa sa pananampalatayang Katoliko, no? Dahil hindi lang ninyo nauunawaan, katulad ko noon. Tinutuligsa ko ang Katoliko noon. Naging anti-Catholic faith ako noon nang hindi ko pa alam ang mga kasagutan at paniwalang Katoliko. Okay. So, bakit sinasabi ko ang mga ito? Para mag-try to reconsider kayo. No? Pag-aralan ninyo ang Katoliko. Huwag kayong maging one-sided lang. Pakinggan ninyo ang Katoliko. Of course, pakinggan din ninyo ang iba. At ikumpara ninyo. No? Huwag kayong mahilig lang sa yung tinatawag na monologue. No? Huwag kayong mahilig lang sa monologue. Ano ang ibig sabihin nito? Yung isang side lang ang inyong pakinggan. Yung ministro o pastor ba ang magsasalita? Maniwala kayo agad. Pakinggan din ninyo ang boses naming mga Katoliko. Kung napaniwala kayo noon sa kanila nang dahil sa nakikinig kayo sa kanila, try to makikinig din kayo sa amin. At ikumpara ang mga nalalaman namin at nalalaman nila. Okay. Mula sa ribulto, mga santo, purgatorio, lahat-lahat ng paniwalang Katoliko na nasa isip ninyo ay mali. Patutunayan namin na hindi ito mali. Sample, itong sa ribulto at larawan. Totoong may mga ribultong Diyos-Diyusan ang ipinagbawal ng Diyos, pero hindi po lahat larawan at ribulto ang ipinagbawal. Malinaw ito sa Biblia, mga kapatid at mga magulang. Kung bawal ang ribulto, ang Diyos mismo ang kumukontra sa kaniyang utos dahil sinusugo niya si Moises sa paggawa ng ribulto. No? Hindi niyo alam? I don't know kung bakit hindi ito naisip ng mga pastor at ministro. Kung bawal absolutely ang ribulto, bakit ang Diyos nagpagawa nito? Exodus chapter 25 verse 17 to 22. Si Moises pa ang isinugo niya na gagawa ng 2 ribulto ng anghel o keruben. Kung absolute na bawal ang ribulto, bakit nagpagawa ang Diyos nito? At yung sa Números 21, versikulo 4 hanggang 9, hindi nyo alam ito? Hindi nyo alam? Yung si Moises pa rin, pinagawa ng Diyos ng ribulto ng ahas. Imagine, ribulto pa ng ahas ang ipinagawa ng Diyos sa kanya. Alam nyo, ang ahas, naging simbolo ito ni taning. Di ba? Naging simbolo ni taning ang ahas. Di ba? Dahil ang ahas ang naging simbolo nung tinitemp. Ano ba yun sa Tagalog? Tinitemp. Yung pasensya sa Tagalog hanggang ngayon. Hindi pa rin ako fluent mag-Tagalog, no? Pagdasalin nyo sa Veritas na
huwag na siyang mahirapan sa pagtatagalog para hindi na ako mahirapang magpaliwanag. Okay. Pero sa Bisaya, yung mga nakaintindi ng Bisaya, sa ibang program din magbibisaya ako. Pero sa palatuntunang ito, nakapromise kasi ako sa inyo na Tagalog version na ito. Kaya pasensya kung hindi ko maidiretso ang lahat ng mga iniisip ko dahil nahihirapan akong magsasalita ng Tagalog hanggang ngayon. No? Once a week lang kasi ang palatuntunang ito. Nag-isip na ako na sana may programa or may gagawin akong pagsasalita na araw-araw na Tagalog para maging fluent na akong magtagalog. Okay. Sana. Okay. Nandito kasi tayo sa lugar na Bisaya ang language, ang ating salita. At hindi ko rin mabura sa isip ko yung sinabi ng PCP2. Nabasa ko kasi sa PCP2, teach the language of the people. Kung ano ang salita sa lugar na yan, yun ang gagamitin mo. So, hindi ko maiwanan yung Bisaya. So, nasa lugar tayo ng mga Bisaya, so Bisaya supposed to be ang programa natin, no? Pero itong programa na ito, para ito sa hindi lang mga Bisaya, no? Kabilang na ang mga kapatid nating Tagalog lang ang maintindihan o English pa, na hindi makaintindi ng Bisaya. No? So, may programa tayo na ito ang gagamitin natin, ang Bisaya. No? Pero pasensya na hanggang ngayon, hindi pa rin ako fluent mag-Tagalog. No? Pero sana, kahit na ito pa lang ang aking alam sa Tagalog, may mapulot kayo, mga kapatid at mga magulang. So, ganun lang, no? Yung sa Ribulto, actually, ang Exodus chapter 20, verse 3, 4, at 5, ang mga kapatid nating hindi Katoliko, ang verse 4 at 5 lang ini-emphasize nila. No? Dahil yung sa verse 4, yung pagbabawal sa larawan na tribulto at yung pagluhod nito, no? Kung ito lang ang inyong isipin, wag ninyong isama yung verse 3, talagang malilito kayo o madaya kayo sa mga kapatid nating hindi Katoliko. Dahil nasa verse 3 ang dahilan kung bakit may pagbabawal ang Diyos nito. Ano ba ang sabi sa verse 3 ng Exodus Kapitulo 20? Ang sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng ibang Diyos liban sa akin. Ibig sabihin, huwag tayong sasamba sa ibang Diyos dahil iisa lang ang Diyos. At yun na, yung mga ribulto at larawan at huwag kang luluhod. Ang ibig sabihin nito, huwag tayong gagawa ng kahit na anong bagay na sambahin natin bilang Diyos. Dahil paggawa na ito ng ibang Diyos, pagsamba na ito ng ibang Diyos kung ito ang gagawin natin. Pero kung gagawa lang tayo ng ribulto, galangin lang natin, i-venerate lang natin, huwag lang nating sambahin bilang Diyos, hindi ito bawal, mga kapatid at mga magulang. Actually, katulad ito sa pera. Hindi po bawal ang pera sa saktong gamit nito, sa tamang gamit nito. Pero kung gawing Diyos-Diyosan ang pera, ito na ang bawal. Ang tanong, ang mga kaparian natin nagtuturo ba? Nangangaral ba na gawing Diyos-Diyosan ang mga ribulto? Wala pong ganung aral ang mga pari at mga obispo. So, nagkakamali lang tayo ng pag-uunawa. No? Yan kasi kung mga ministro at pastor lang ang inyong pakikinggan. No? Huwag kayong makinig sa mga CFD, mga Catholic Faith Apologists, no? Pero ipagpasensya niyo kami kung iba-iba ang aming ugali, no, sa defending the faith, no? Hindi po kami perfect. Magkakamali din kami. Pero sana tulungan ninyo kaming uusbong ang aming abilidad sa defending the faith. Huwag niyong iwanan kami.
Yung defending the faith. No? Biblical po ang pagtatanggol sa pananampalataya. Dahil kung hindi natin ipagtanggol ang pananampalataya, para kasing natutuo yung mga kumbaga sa Bisaya pabakak, yung mga lies. No? Parang totoo yan kung hindi natin mapaliwanag, hindi natin masagot. No? So kaya nga, ang daming humiwalay sa Katoliko nang dahil sa maling akala. Ako, muntik din na ganun. Mga kapatid at mga magulang. So wala na po tayong oras hanggang sa susunod na linggo. Ang kapatid na Silbert Dunduyano alias Veritas. Okay, hanggang sa susunod. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.